Hello guys! Ayan. So, um, hindi naman to yung usual na breakfast ko, no? Pero kailangan ito yung kainin ko kasi ito pa na yung dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng mga panghihina, low mood, and sumasakit na yung tuhod ko, yung to the point na hindi ko na maihakbang yung kanang binti ko sa hagdan. Kahit may konting dala lang ako, hindi naman masyadong mabigat. Ganun na yung pakiramdam. Tapos hina ka, wala kang energy, tatayo lang ako ng konti, tapos ano na agad, halimbawa magluto lang ako 1 oras, 2 oras, may kasamang paghuhugas. Pagod na ako nun, as in hihiga na ako nun para magpahinga. Ganun yung pakiramdam, as in pagod na pagod ka. Tapos pag galing ako sa duty, parang feeling mo drain na drain ka. Tapos pag uwi mo is, pag off mo, wala kang ibang gagawin kundi magpahinga lang. Hindi ko kayang maglinis, lahat talaga as in. So, by the grace of God, buti na lang is dinirect niya ako na magpa-check up. At ayun nga, nung nalaman ko na yung result after 2 or 3 days yata, na ang dahilan pala is mababa yung vitamin D ko. So, kapag mababa yung vitamin D, okay, ano yung mga pagkain na dapat natin kainin? So, usually, ang pinaka-summary is yung mga isda na ma-oily, okay? Rich in oil, katulad nitong salmon, rich in vitamin D ito. Pwede rin yung mackerel at saka sardines na mga isda, okay? Sila yung mga rich in oil. So, rich in vitamin D sila. Tapos, kaya merong avocado kasi yung vitamin D is a kind of fat-soluble vitamins. Ang mga fat-soluble vitamins katulad ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. So, kabilang din si vitamin D. So, mas na-absorb si vitamin D kapag merong fatty food. At saka sabi din nung isang microbiologist ba siya? Or something about sa nutrition. Okay? Mas maganda daw na sa umaga is hindi mga matatamis na pagkain yung kinakain natin. Kasi diba galing tayo sa pagkagutom, kasi natulog tayo, pagkagising natin, para maiwasan na mag-shoot up yung blood sugar, okay, mas maganda na mga medyo ganitong foods, mga savory foods, pero healthy. Okay, so, I am trying to do it. Hindi naman ito yung palagi kong kinakain. Pero, ito yung kailangan dahil punan natin yung katawan natin. No? Hindi tayo makakapag-function ng mabuti kung nanghihina tayo. So, itong itlog, may vitamin D din naman to. Okay? Pero hindi siya ganun kataas. Medyo mga low amount lang. Pero meron pa din. And may fats din naman ito. So, magko-complement siya, ma-absorb naman niya si vitamin D na makukuha natin sa salmon. Syempre para may gulay-gulay tayo, spinach. Kasi medyo ano din yung iron ko, ang alam ko, yung RBC. Pero nagpa-check ako, hindi naman daw masyado. Pero previously, ganun yung result ng mga test ko. And kapag hindi ako nag-ferrosulfate, parehas kami ng ate ko, kahit yung mami ko. And yung lola ko yata, ganun din. Yun. Nanghihinga ba yung, parang nararamdaman mo na nahihilo ako, tapos maputla, ganun. So, hindi naman ako nag-lipstick, pero, yan. So, nag-prescribe din yung doktor sa akin ng 1,000 international unit na vitamin D. Ayan. Ayan siya. And then, yan. And then, over the counter lang naman yan. Makakabili naman tayo. Hindi naman kailangan ng prescription ito. And ito din is yung, bumili na din ako, pero nakita ko kasi may calcium daw siya, may magnesium, may zinc, and vitamin D. So yan.
500 international units 2 times a day. Kasi nararamdaman ko talaga, sumasakit yung tuhod ko. So, ito. Diba? Si vitamin D ay na-absorb kapag may fats. Okay? Mga healthy fats. Si calcium naman, calcium ay na-absorb kapag mayroong vitamin D. So, kapag walang vitamin D, si calcium ay hindi ma-absorb ng ating bones. Kaya pwedeng ang mga bones natin ay mahina. Kaya ako nakakaramdam din ng pagkasakit ng tuhod. Okay? At iniiwasan natin ang pagkarupok ng mga buto katulad ng osteoporosis at osteomalacia para sa mga adults. At rickets yata yun para sa mga children. I'm not sure. Basta meron din yung para sa mga bata. May tawag din doon. And lumurupok din yung kanilang bones. So, it's important na i-observe natin yung mga signs and symptoms para malay natin is mababa na pala yung level ng vitamin D. Akala natin kung bakit nanghihina, hindi makapag-concentrate sa school, or laging pagod, or nade-depress, low mood, akala natin ibang bagay. Minsan magpapa-check up na sa pero ang kailangan lang pala is love, at syempre, proper nutrition, and yun na nga, mga supplements. So, since alam ko na talagang no mga previous days or yung mga previous na test ko, pag napapacheck ako, medyo mababa yung RBC o kaya yung iron, ganyan. And kapag hindi talaga ako pagka hindi ako kumakain ng mga green leafy vegetables o kaya umiinom ng ferrosulfate, talagang hilong-hilo na ako niya. Tapos hirap na akong makaintindi sa class na malilimutin na ako, ganyan. So, ayan. Kaya ako bumili din sa Pilipinas pa to. So, ang mga binibili ko, hindi ako sponsor ha. Ito, Sangobion. Tsaka ito ring Hemarate, yung may iron and multivitamins. Ayan. And meron din akong yung maliit, yung wait lang. So, ayan. Ito. Rhea. Rhea ba to? Hindi pala. Yun Unilab. Yan. So, ito kasi mas makakamura ka. Ayan. Pero iron lang siya. Ayan. So, minsan-minsan umiinom ako pag naaalala ko. Pag pagod na ako or something, minsan hindi ko na siya naaalala. So, ayan. And ito naman. So, etong si iron, best absorb siya with vitamin C. So, na-absorb siya together with vitamin C. Pero, si iron, hindi siya na-absorb pagka kumakain ka ng mga dairy foods, katulad ng cheese, milk, egg, ayan, nuts. So, hindi siya na-absorb. Cereals. So, hindi siya masyadong na-absorb pag kumakain tayo ng mga pagkain yan. So, I think hindi siya best kainin sa breakfast kasi may itlog to. So, mamaya na natin siya iinumin. Okay? So, magagawa ko ba ito palagi? Siyempre, pag may pasok ako, mahihirapan na akong gawin ito. So, ngayon kasi, binigyan kami ng annual leave. So, talagang ito yung panahon na makakapag-rejuvenate talaga kami. At talagang, kasi grabe, as in, grabe yung pagod kapag nag-work ka sa hospital kasi you were taking care of other people. And sometimes, pag na-neglect mo, naalagaan yung sarili mo, it's hard to take care of other people. So, nagpapasalamat ako kasi meron silang annual leave na binibigay at ngayon, nakapagpa-check up ako, nakapag-isip-isip ko ano yung dapat gawin, bakit ako nanghihina, nakapagpahinga, okay,
organize paunti-unti, ganun. So, ayun siya. So recap tayo, no? So, si vitamin D ay isang fat-soluble vitamins. So, ibig sabihin, kailangan ng mga healthy fats katulad ng avocado, pwede ring milk, pwede ring egg, basta yung, or MCT oil, ganyan, or fish oils, ganyan. So, kailangan nila yun para ma-absorb si vitamin D. Si calcium naman, si calcium ay na-absorb kapag mayroong vitamin D. So, rurupok ang iyong mga buto kung wala ka ring vitamin D dahil hindi ma-absorb si calcium. Okay? So, partner sila. And then, si ferrous sulfate naman ay na-absorb kapag merong vitamin C. Okay? And then, bumababa naman yung absorption kapag kumakain ng mga dairy products katulad ng milk, bread. I think bread din. Pero sure ako dun sa milk, cereals, cheese, eggs. Yan. I think pati yung mga bread, yeah, hindi siya masyadong na-absorb. I guess. Pero ang sure ako is yung dairy product katulad ng cheese, milk, and eggs, cereals, hindi siya masyadong na-absorb ang vitamin C. So, mas mabuting hindi mo siya kakainin together with those foods. Kaya ngayon, hindi ako iinom ngayon nito kasi merong egg. Okay, so mamaya ko na lang siya kakainin kapag walang mga dairy products. So, best absorb with vitamin C. Okay? So, ayun lang. So, itong vitamin C na to is tinutunaw. Ito yung isang effervescent. So, 1,000 mg. Pwede naman hatiin kung gusto mo lang 500 mg. Okay? Pero, syempre, kapag nag-work ka din sa hospital, kailangan mo ng panlaban sa pangpalakas ng resistensya, which is vitamin C can help, and zinc as well. Kaya itong isang vitamins na binili ko is may zinc. May zinc siya, calcium. So, ayun lang. Sana hindi tayo naguluhan at nalinawan tayo dun sa recap. And paalala lang, always take care of yourself too. Kasi it's hard to take care of others. It's hard to give if you yourself is not happy, if you yourself is not healthy, and if you yourself is unwell. Diba? Take care as well for your total well-being, including your mental health. So yun nga, yun din yung sabi ng mga friends ko na minsan lumabas-labas din ako, ganyan. Kailangan balance, lahat dapat balance. Hindi sobra, hindi kulang, balance lang to maintain well-being, okay? So I'll see you guys on my next videos. This has been Nurse Iris, and take care, all of us, and see you on my next vlog. By the way, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala ay si Nurse Iris, and I am a Filipino nurse living independently here in London, and as well as, we're going through like the healing process of life, and this is a journey with Jesus. So, yun lang. So, don't forget to click the like button and subscribe. And comment kayo kung ano yung mga questions or kung ano yung mga gusto nyong itanong or sabihin. So, ayun lang. Kakain na ako. Ayan. See you in my next vlog. Bye!